trusting Jesus in times of uncertainties. And all of us, we have different stories in our lives. May iba't iba tayong mga kwento, kapatid, sa bawat buhay natin na hindi nalalaman ng ibang tao. Maybe you have a personality in the social media and they think that ikaw ito, ikaw yun. But the reality is, the only ones who know kung sino tayo talaga at anong nangyayari sa ating buhay, madalas ay yung kasama natin sa ating pamilya, sa loob ng ating kabahayan, at syempre si Lord. No one knows kung ano natin mga hardships, yung mga troubles natin, sometimes yung mga problema natin na walang kasiguruhan kung maayos ba, kung magkakaroon ba ng solusyon, at si Lord ang nakakaalam ng lahat to. Minsan hindi pa nga alam ng ating kapamilya, di ba? Pero tayo, meron tayong sariling iniindang problema. Maaaring karamdaman, sakit, or problema na tayo lamang ang nakakaalam. Pero kapatid, si Lord alam niya yun. So we are being instructed by the Lord to trust Him, to trust Jesus in times of uncertainties. When we say uncertainties, ito yung mga time na sa pagkakataon ng buhay natin na napapatanong tayo na, paano na, Lord? Paano na? Anong gagawin ko sa buhay ko? Diba? Yung hindi ka sigurado, yung nagagambala ang iyong kalooban, yung puso, na parang, anong kaya next step ko dito? Diba? I've waited for this, I've waited for that, parang walang nangyayari. Diba? Or sometimes, nandun na yung solusyon, pero hindi pa rin gumagapang yung kasagutan. Diba? May mga ganun pagkakataon sa ating buhay. Or sometimes, we are in deep trouble. Nandun tayo sa parang sa cliff kung saan nandun tayo sa isang burol, na nandun tayo sa edge, na either malalaglag tayo o maliligtas tayo. Wala tayong kasiguruhan, hindi natin alam. And these are uncertain times in our lives. And lahat tayo dadaan dyan, kapatid. Minsan multiple times, minsan, pero pag ito'y nangyari sa ating buhay, we remember these times. Hindi pwedeng hindi, kasi alam mo, na most of the time, when you go through it, kung wala ang Lord, hindi ka makakaligtas. Uncertain times. Kasi tayo, bilang tao, we always want to be assured. Gusto natin tayo ay sigurado. Diba? Yung, alam mo na, bukas makalawa, may kasagutan, di ba? Parang, kunwari, let's say, for example, mayroong exam. And kapag hindi ka nakapasa, babagsak ka. And of course, you want to be certain, assured, na papasa ka sa exam para gagraduate or para makaka-move up ka sa next level. And without passing the exam, it's over na. So what will you do, di ba? Normally, you will review, you will study more, you will research more, so that magkakaroon ka ng assurance. But there are certain times in our lives na talagang uncertain. Minsan kahit sobrang effort na tayo, parang, teka, parang di ako sigurado kung may mangyayari ba dito, di ba? May kasagutan pa bang ibibigay ng ating Panginoon? Para mas maintindihan natin, kapatid, let's look at Philippians 4:6-7 in the New King James Version. It tells us, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus, our Lord. So sinasabi ng Panginoon, huwag daw tayong maging anxious or kabahan for nothing. Dapat daw tayong hindi kabahan. So this is a command, kapatid. Tapangan daw natin, laksan natin ang ating kalooban, pero kung ano man yung pangangailangan natin, ihayag natin sa Panginoon, ihandog natin sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya. Sa pananalangin natin, sa pagpapasalamat natin sa Panginoon, then we make our requests known to God. Of course, kapatid, pag nanalangin tayo, hindi yung parang nanalangin tayo na, yung paborito ng mga Filipino, bahala ka na, Lord, ikaw na bahala dito, alam mo naman yun. God wants us to be specific, kapatid. If we have requests, make it known to the Lord. Kaya nga sabi, let your requests be made known to God. Lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo, lahat ng problema mo, ilagay mo sa Panginoon. Cast your cares. Hindi yung sinabing isang salita lang, okay na yun. Naintindihan naman ng Lord yun eh. Hindi kapag dumating na kasagutan, Lord, ba't ito nang binigay mo sagot? Parang hindi ito in-expect ko. Diba? Napapatanong pa tayo sa Lord. But we are being instructed by the Lord. We are being taught na sinasabihin niya tayo na, ito, anak, sabihin mo, ipag-pray mo, i-request mo sa akin kasi nakikinig ako. So be anxious for natin, huwag kakabahan kasi kasama mo ko eh. Katuwang mo ko, hindi kita pababayaan. I remember back then during the COVID pandemic era na halos lahat ng tao walang kasiguruhan. Kaya lahat ng tao, iba't ibang klase ng mga kalokohan, di ba? May mga
kung ano-ano nilalagay na maskara sa mukha. Minsan may mga nilalagay pa ng cellophane, may plastic cover sa buong katawan nilalagay, di ba? Yung iba naliligo ng alcohol, yung iba umiinom pa ng alcohol para lang makaligtas because those were uncertain times. For so many years, for so many decades, normally pag may sakit ka, di ba, lagnat or trangkaso, inom ka lang din ng Biogesic or ano ka lang, maglagay ka lang ng Vicks sa paa mo, lagay mo sa medyas, di ba? Okay na. Okay, magbabad ka ng yelo. Gagaling ka na kagad. Yung iba nagpapausok pa. But at this point in time, during the COVID era, uncertain. Walang kasiguruhan. Kaya pag lumalabas po tayo nun sa mall, lumalabas ako. Wala kang masakyan taxi pag wala kang nakalagay na kahit anong papel or lisensya. Pag hindi ka pa nalagyan ng bakuna, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng pumunta rito, hindi ka pwedeng pumunta ron. Ang daming bawal. Di ba? So lahat ng tao napapatanong paano na, tapos kung ikaw ay tinamaan ng sakit, karamdaman, lalong mas nakakatakot. Di ba? Kaya ngayon may mga bagong version pa, bagong pakulo. Yung may flirt version na rin. Iba't ibang pakulo. Yung sa Amerika ngayon, naglabas na silang almost 4 billion vaccines. Di ba? For the bird flu virus naman daw. Lahat ng uri ng pakulo lalabas. At the end of the day, Satan and his minions, they have all the plans to make times uncertain para tayo mawalan ng tiwala sa Diyos. Pero kapatid, take heart. Because the Lord is teaching us to be anxious for nothing. Huwag tayong kabahan, huwag ka matakot kasi kasama mo ako. Hindi ka tayo iiwan, hindi pababayaan man. Di ba yung mga turo ng Panginoon? Do not be afraid. These are instructions and a command. Kinokomandahan tayo ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, kabahan ka, okay lang. Ako'y kasama mo. No. Sinabi niya, huwag kang kabahan. Huwag kang matakot. Nandito ako. Even if it's a certain point in your life, kasama mo ako, katuwang mo ako. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Lord. So, we have to trust Jesus in times of uncertainty. Kapatid, napakahirap naman yan kasi pag ikaw'y nasa uncertain point in time at hindi mo maramdaman ng Panginoon, kahit pray ka ng pray, how can we trust the Lord? How can we have faith kung hindi namin siya maramdaman? Diba? Pero ito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon, kapatid. Just like the fourth man in the fire, if you knew the story of Shadrach, Meshach, and Abednego during the time of Daniel in Babylon, yung hari galit na galit, no? Itinapon po itong tatlong magkakaibigan sa kumukulong apoy. Isa pong kind of chimney or pugon sa Tagalog. No? Itinapon sila sa pugon. Pagtapon sa kanila sa pugon ay napaisip yung mga tao. Sabi nila, katapusan na ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasi sa lakas po ng apoy na yun, lahat po ng tinatapon doon, hindi pa nakakarating, malayo pa lang. Like probably 10 meters pa lang ang layo. Sunog na. Sa init, kumukulo siya, no, na sobra-sobra. And talaga namang nakakatakot. Why this happened? Bakit nangyari to? Kasi they expressed their faith in the Lord. They showed to everyone na sila nananampalataya sa Diyos. Even if sinabi ng mga tao, may batas, ang sasambahin nyo lang, si Nebuchadnezzar. Si Haring Nebuchadnezzar ng Babylon. Without him, nothing will happen to you. Just like what the WEF, the elites, no? These groups are planning the New World Order, and thereby by planning, they want to have a social credit system. Sa social credit system nila, they want you to follow. If you will not follow, you will not eat nor drink. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? You cannot sell nor buy. You cannot buy or sell. Without their mark, without their card, without their identification, you cannot do it, kapatid. Hindi ka mabubuhay. That's what they're trying to implement for all of us since the COVID era. Yun ang gusto nila mangyari. Silang masusunod. If you do not follow them, ito mangyayari sa'yo. So ganito rin po nangyari kina Shadrach, Meshach, and Abednego. They were telling them na kapag hindi kayo sumamba, masusunod kayo, mamamatay kayo. So tinapon nga sila doon. Pero sabi nila, okay lang po, sige, itapon nyo po kami kung gusto nyo kami itapon doon. But we will not follow you. We will not bow down to your gods or to this God because we have only one God. And our God will save us. Even if He does not save us, sabi nila, we will trust Him. Magtitiwala kami sa Kanya. Yan po ang gagawin namin, no? So, ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon dito, ay even if
Ang sitwasyon natin, paano na Lord? Anong gagawin namin? Pero sinasabi ng Lord, magtiwala kayo. Kasi katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sinamahan ko sila sa apoy. Hindi sila nasunog, hindi sila nag-amoy sunog. Wala silang pakaramdam na nainitan sila. Bakit? Kasi kasama nila ako. I was the fourth man. Sa mga hindi po nakakalam, it was Jesus Christ. Old Testament, kapatid, kaya sa mga nagsasabi na ang ating Panginoong Jesus ay nasa New Testament lamang, kaya siya ay tao lamang, these people are misled. They do not understand the Bible. They thought that si Jesus Christ ay dumating lang nung New Testament. No. From the beginning of no beginning, God was there and Jesus Christ is God. So in that moment, sinamahan po ng ating Panginoong Jesucristo, in that uncertain point in time sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sinamahan po sila ng Panginoon at niligtas sila. No? So that is what the Lord is teaching us. Seek Him. Lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, tumakbo ka sa Kanya, and trust Him. Even if wala kang kasiguraduhan na sasagutin Kanya, that is what He requires. Faith, that is the bread and butter of being a born-again Christian. If you want to, diba, to experience God's miracles of how you can really be a born-again Christian, na pinanganak muli ng ating Panginoon, you have to have faith. That is the very essence. Your faith rewards you. It is our great reward. Our life here on earth is a battle between faith and the realities of this world. The physical and the spiritual. So tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya in the spiritual. Because the spiritual cannot be seen, but God is with us even if we cannot see Him. Focus points sa binigay sa atin natin Panginoon. Number 1, focus in preparation. So sinasabi na natin Panginoon, even if wala pa, hindi ka sigurado, wala kang kasiguruhan, di ba? Kaya napapatanong tayo, paano na? Anong gagawin ko? So sinasabi sa atin ng ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. So mag-prepare na tayo, kapatid, dahan-dahan, unti-unti, mag-prepare ka na, mag-ready ka na. So prepare, focus in preparation. Number 2, dealing with the present, then the future. So sinasabi sa atin ng ating Panginoon, you deal with the present. Yung ngayon muna, doon ka muna mag-handle. And then let the Lord deal with the future. Kasi marami sa atin, kapag hindi pa natin nakakuha yung sasagutan, natutrouble tayo, na-stress tayo, namamroblema tayo, we lose hope, we lose faith, kasi wala nga tayong hawak-hawak eh. Di ba? But God is teaching us to deal with the present. Itong i-handle mo. Ito munang trouble dito, ito munang problema dito, i-deal mo to habang nagpe-prepare ka para sa future. Trust me, I will be there in the future because I am here with you in the present. That's God. What is God teaching us? So focus first in preparation, sinasabi sa atin natin Panginoon. Mag-prepare ka muna, kapatid. Yun ang ating gagawin. In Proverbs 21:5 in the ESV version, the plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. So sinasabi sa atin ng ating Panginoon, tuloy-tuloy ka lang. Pag magpagal ka, magsipag ka sa Panginoon, kasi katuwang mo naman siya. Mag-prepare ka na mag-prepare, gawa ka na ng gawa, para mga langgam. Di ba ganun ang mga langgam? The ants are like that. They work day and night to gather food, to gather all the materials, nang wala pang ulan. And so when the rain comes, they're ready. They just have to be inside their own cave. So yung mga tinatawag na yung mga, sa Tagalog, yung punso, o yung parang mound of soil. Di ba? Yung soil na yon, nandun sila sa loob nun. Ready na sila kasi may pagkain na sila and all. Meron na silang pangkinabukasan kasi nag-prepare sila, nagsipag sila doon sa pagkakataon na yun. So God is teaching us to focus in preparation. So when it comes to preparation, hindi labang yung physical, kapatid. Kasama rin yung spiritual. It's the more time that you pray to the Lord, the more time that you spend with God, talking to God, Lord, hindi po namin to kaya. Pero Lord, magtitiwala ako sa'yo. And whatever happens, I will trust you and I will pray to you every day, every second of my life, knowing full well na meron kang nakaabang na kinabukasan at magandang pangarap para sa akin. So dito lang ako, yung binigay mo sa akin, gagawin ko. So kapatid, ano yung mga meron ka sa iyong pamilya? Anong meron ka sa bahay mo? Anong meron ka sa sarili mo? Pagyabungin mo. You have skills, pagalingin mo yung skills mo. You have resources, lalo mong paramihin ang mga resources mo.
Do your part. If you have skills, lalo mong galingan, di ba? Kung meron kang naipon, lalo mong pag-ipunan, gawin mo yung part mo. Focus in preparation, just like the ants, tulad ng mga langgam. And the best example of this was Joseph. He was in the most uncertain point of his life. Matagal yung kapatid, probably 13 years siya naghirap ng ganun. Si Joseph. Joseph the dreamer. Walang kasiguruhan kasi ginawa siyang slave. Tinapon siya ng sarili niyang pamilya ng mga kapatid niya na nainggit sa kanya. Take note, kamag-anak. Maraming mga kamag-anak ang naiinggit sa atin. Maraming kamag-anak ang sinusumpa tayo. Paborito nila yan kasi they don't want you to go up. They want themselves to go up and not you. Crab mentality to at its finest. Diba? Kung magtaka, may mga kapitbahay ka na ayaw na umangat ka sa buhay. Ayaw nila maging masaya ka. Because gusto nila, sila lang masaya. Kung kanilang ang buhay ay ganito, gusto nila, diyan doon ka din. But don't be angry with them. Just forgive them. Bless them. Yun ang dapat mong gawin. But you move forward. You prepare by yourself. And one day, God will raise you up. Yun ang dapat natin gawin. So si Joseph, no, nainggit sa kanya mga kapatid niya, siniraan siya, tapos tinapon siya. Ngayon, nabihag po ito si Joseph, na-capture siya, naging slave siya ng mga Egyptians. For so many years, naghirap siya. Nakulong pa nga siya. Diba? Pero not one single time in the written references ni Joseph na makikita mo ron na si Joseph ay nagalit sa Lord. Never once na sinabi niya na Lord ay nagpabaya. Na ang Lord ay nakalimot. No? What he did was just continue working and working and working and did what he can do. Sa kanyang kalagayan na yun. Ito yung kaya niyang gawin, ginawa niya. No? May mga dumating na tukso, may mga tukso na pwede siyang yumaman kung gagawin niya lang to, itong kasalanan na to, pero hindi niya pinili yun. Tao lamang siya, kaya nga nung dumating yung tukso, tumakbo siya. Di ba? Imbis na lumapat siya sa tukso, tumakbo siya papalayo. Natakot siya kasi alam niya na pwedeng mapahamak siya. At meron siyang calling. Lahat tayo kapatid may calling sa Panginoon. So ganun din si Joseph. So even if wala siyang kasiguruhan, nasa kulungan pa siya, nasa preso, mind you. And can you imagine? Siyempre, yung mga preso noon, mas worse kumpara sa panahon ngayon. Ngayon, may mga human rights na, di ba? May human right ka para maging masaya, para medyo maging hawa. But in the ancient times, walang human rights. So nakakulong si Joseph sa isang malalang kulungan. And yet, he was prophesying. He was using his prophetic gifts na binigay sa kanya ng Panginoon, yung kanyang evangelical skills to tell them about God. He did not complain. Just continued working and working for the Lord. At isang araw, dumating ang kasagutan ng Panginoon. So he trusted God in the times of uncertainties in his life. So the Lord is teaching us to prepare. What he did was prepare. Kahit wala pa siyang hawak, trabaho lang siya, galaw lang siya para sa Lord. And then isang araw, dumating ang kasagutan. Dumating ang breakthrough. Dumating ang kagalingan. Dumating ang sagot sa ating mga panalangin. Kapatid, for sure, all of us, we have all our prayer requests, Panginoon. Anong dapat mong gawin? Dapat ba magmaktol tayo, magalit tayo sa Lord, ba? Magwala na lang tayo, ganun ba dapat ang gagawin natin? Hindi. In the most difficult times of our lives, in the hardest moments of our lives, this is the moment that we trust the Lord. Lord, humihinga pa ako. I still have the opportunity to pray. I still have the opportunity to talk to you, to make my requests known to you. Then Lord, I will diligently lead my life. Knowing full well na kasama kita at tutulungan mo ako. At ililigtas mo ako mula sa aking sitwasyon ngayon. So God is like that. That is the character of the Lord, that He wants us to trust Him. Even if mukhang delikado na, even if mukhang mahirap na. And the Lord knows what's going on in your life, kapatid. Pangalawa, the Lord is teaching us to deal with the present, then the future. So doon muna tayo sa present, kapatid. Diba? Huwag mong problemahin yung future kasi future has its own troubles. May mga problema sa future na hindi mo pa alam. Diba? Bakit mo pinoproblema yon? What you can do, tulad ng lagi na nabibigay sa atin ng ating Panginoon na mensahe, is to trust the Lord. Bring forth your prayers to the future. Kasi yan lang yung pwede mong dalhin sa future, kapatid. Wala kang pwedeng dalhin sa tomorrow mo, sa kinabukasan mo, kundi ang iyong panalangin, yung pananampalataya mo sa Lord. So Lord, hindi ko alam mangyayari bukas. But I'm believing that you have best plans for me. Today, I cannot see it, but tomorrow I know that you will bring it.
Hindi po lahat ng season ay paghihirap. Hindi po lahat ng season ay pighati. Hindi po lahat ng season ay problema. There will be a season of rewards because you are a loving God. You love me, Lord. You want the best for me. And so therefore, Lord, I will trust you. So dapat ganun, dapat kapatid ang ating ugali. So you deal first with the present, you pray, you do your part, and then si Lord ang bahala sa future mo. Kasi darating yan. Hindi natin maiiwasan kapatid ang future. Hindi natin yan maliligtasan. Ang kinabukasan ay darating. Ano man ang ating gagawin. So in Matthew 6:34 in the NASB version, it says, "So do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has its enough trouble of its own." So yan, sabi sa atin, Lord, kapatid, huwag daw tayo mag-worry. Kasi yun ang paborito natin mga tao, worry. 'Di ba? Kaya yung mga tao kumakapit sa patalim, nanloloko, 'di ba? Bakit ka gumagawa ng masama or something? Kasi you are warrior. We worry bilang tao. That is our tendency, our natural tendency to worry. What's the first time na nakita natin ng worry? Nung panahon nila Adan at Eva, 'di ba? Hindi sila tinuruan ng Lord na mag-worry, pero nagkasala sila sa harapan ng Diyos. So nung nagkasala sila, hinahanap sila ng Lord. Hindi sila makita. Oh, pero alam ng Lord siyempre kung nasaan sila, 'di ba? Nagpretend lang ang Panginoon, hindi niya alam. Sabi niya, "Adan, nasaan ka?" 'Di ba? Nagtanong siya. Hindi pwede naman hindi niya tanong, pero tinanong niya, "Adan, nasaan ka?" So sabi ni Adan, "Nandito po kami nagtatago kasi baka makita niyo po kami, wala po kaming damit." So they worried kasi nagkamali sila, nagkasala sila. They're already worrying. So yun ang natural tendency ng isang tao. So huwag ka magtataka bakit minsan nag-worry ka. Kasi that's the natural tendency. But you combat worry, ang kalaban ng worry ay faith. Yung pananampalataya mo, yung prayer time mo. The time that you trust the Lord will affect yung iyong worry. Kasi it's easy to worry, but it's harder to have faith. Nakikita ba natin yun? Mas mahirap manalangin kaysa mag-worry. Worry, madali lang eh. Kapag na dumating na ang problema, ayun, pwede ka nang mangutang, pwede ka nang tumakbo dito, pwede ka nang tumakbo doon, di ba? Ang daming pwedeng gawin. Pero sinasabi ng Lord, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. So, meron daw sariling trouble ang future natin ang tomorrow natin. But the Lord is teaching us to trust Him, to see by faith and receive by faith. Diba? Meanwhile, nandito tayo sa present time, gawin natin yung part natin. Huwag tayo mag-worry. Kaya po nung ako po yung nasa kasagsagan ng COVID time noon, nagkasakit pa ako noon. Nung mismo kasagsagan ng COVID, nung pandemic na tinatawag nila, or tawag ng iba, pandemic. Grabe po yung mga pangyayari. Ang daming bawal, ang daming ano. So, mga tao, nakikita ko kinakabahan lagi. May mga tao na pag nadikitan siya ng cashier, di ba yung sa mga mall, kapag nadikitan siya, yung kanyang balat, nagwawala. Bakit mo ko dinikitan? Nasaan yung manager mo? Gusto mo bang mamatay ako kasi baka may COVID ka? Ganun na, bawat tao nag-hate sa bawat isa. Kasi yun yung finoster nung tinuro ng mga gobyerno. Do not trust anyone. Diba? Yet, paborito nila, buksan yung mga kabaret, yung mga club, yung mga bar. Pero ang church sarado. Baka kasi daw magkahawaan. Pero yung mga club, yung mga bahay ng kasalanan at kalokohan, bukas. Can you see the real reason for that? Diba? Satan has his ways. Ang unang-una na tinanggal, yung gawain ng Panginoon. So you should have the vision to understand what's happening in your present time. We are watchmen of the Lord. Bilang watchman ng Panginoon, dapat alam mo yung nangyayari sa yung present time, sa yung araw ngayon, and so that you can understand what's going to happen in the future. When they are taking away our faith, the prayer time, the churches, diba? The body of Christ is being weakened by government policies, by policies of men, then you understand that the times are evil. Diba? Pag tinuturuan ka nilang palitan mo ang gender mo ng ganitong gender because this is not applicable, according sa isang church leader, sinasabi niya dapat daw palitan ng Biblia sapagkat hindi na naaangkop sa gawain ng Panginoon ngayon, then you know that word is to what? To give comfort to man, to give pleasure to man, but not pleasure or comfort to God. You go against the word of God, therefore your word is not from God.
So kapatid, learn to deal with your present time and you will understand your future. Because if you trust the Lord God, you will follow Him. Ito pong instruction sa atin ng ating Panginoon. Because most of the time, ang dali natin madala. Pag sinabi nilang follow this, follow that, and then later on, may problema pala. Diba? Alam po ba natin, for so many years, for 3 decades or 30 years, yung X-ray po ay pwede po sa mga magulang, sa mga nanay na buntis or pregnant during their time, nung bago imbento ang X-ray. Ang mga bawat buntis kailangan magpa-X-ray. At pinapainom din sila nung Cytotec. Wala ko narinig din yung salitang Cytotec. Bawat magulang noon, bawat mommy, pinapainom ng Cytotec nung pag meron silang lagnat or something. And then later on, they discovered na yung X-ray pala nakakapatay ng bata. Na yung Cytotec pala nakakapatay din ng bata. But it was called science during its time. And then later, they understood na hindi pala dapat binibigay sa mga bata, sa mga mommies yon, at hindi rin pala dapat pinapadaan ng mga mommies X-ray. And yet they followed without questioning. God did not create us to not question. God gave us minds to think and mouth to speak. God said to submit to the authorities, pero hindi sinabi ng Lord na maging matahimik tayo sa harapan ng authorities. Copy Paul. Apostle Paul, when he was jailed without proper court proceedings, he questioned the officials. Bakit niyo po ako pinakulong? I am a Roman citizen. You have no right to do this. He submitted to the authorities. Nagpakulong siya kasi sinabi nila. But he questioned them. So if anything is being given us into the present time at malito, hindi po karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon, we question it. Even if it's uncertain for all of us. We have to trust the Lord. We have to fight for God's glory, for God's word. Because it's the most important thing. Yun lang po makatutulong sa atin. If you want to go forth sa iyong future, you have to have that semblance of security from the Lord. Because ang security mo ay galing sa Panginoon. Hindi po sa tao. So, ang dali natin magtiwala sa tao, pero sa Lord hindi tayo nagtitiwala. So kapatid, this high time, trust the Lord in the most uncertain times of your life. Yung takeaway na binigay sa atin ng ating Panginoon dito, number 1, God rewards our faith. Lahat tayo kapatid ay may kanya-kanyang tiwala sa Panginoon. Pero He will surely reward kung talaga nagtitiwala or nananampalataya ka sa Kanya. Pag sinabing nananampalataya, that is faith, that is of the unseen. Yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero nagtitiwala ka. If you receive prophetic message from the Lord or merong sinabi ang Panginoon sa Kanya sa Biblia, nabasa mo at pinagtiwalaan mo ang Panginoon doon, magtiwala ka sa Kanya. Sinabi sa iyo ng Lord, ililigtas ka niya. Sinabi ng Lord, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya pababayaan. That is if you have faith. Are you trusting Him? Do you have faith in Him? Do you trust Him in the moments of your life, in the most uncertain times of your life, na wala kang hold ka kahit ano? You have no control. And yet you are trusting Him. That's the second one. The third one is, God thinks of you and your future. Kapatid, may nag-iisip sa'yo. Meron nag-iisip ng kalagayan mo. Nakikita niya ang kalagayan mo, sitwasyon mo ng iyong pamilya, alam niya. Hindi man alam ng maraming tao, pero alam ng Lord. Even yung kaloob-looban ng puso mo, yung hinanakit mo, yung sama ng loob mo, yung sakit ng kalooban mo, alam ng Lord yun. The Lord knows. Even if people do not know. So, trust Him because He thinks of you. Kasama mo siya kapatid. Hindi kanya iniiwan ni pinababayaan man. So in Hebrews 10:35 in the CSB version, it tells us, so don't throw away your confidence, which has a great reward. So yung confidence natin sa Panginoon, meaning yung faith, yung tiwala mo sa Diyos ay merong matinding or malaking reward. We think so much of so many things in this world, yung mga kayamanan sa mundo nito, kaginhawaan sa mundo na to. Pero nakalimutan natin na nagbibigay ng lahat ng reward na to sa buhay ay ang Panginoon. Wala pong katambal o katulad ng Panginoon pagdating sa reward. Because He created us, He knows our desires. Di ba, may mga desire tayo kapatid, may mga pangarap ka. Bawat isa sa atin may pangarap. Bawat isa sa atin may gusto. Yung gusto mo, bago mo ginustuhin, alam na ni Lord yan. Kasi siya gumawa sa iyo. But first, you have to have confidence in Him. And if you have confidence in Him, even if you are in trouble, then He will reward you one day.
That is the battle of our life. Yun yung laban ng buhay natin eh. Kasi kung nandiyan na lahat, kapatid, hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Hindi mo kakailanganin ang Lord kung nandiyan na lahat sa tabi mo. The real reason why you are going through so many things in your life is the reward is great. Pag matindi ang reward, mas matindi ang problema. Mas matindi ang paghihintay. Look at the great people of the Bible. David, almost 40 years naghintay, di ba? Abraham, almost 100 years bago nagkaroon ng anak. Joseph, almost 13 years. And if you are like that, kapatid, pag gumraduate ka, you will be in the same platform as those great people of the Lord. If you waited for a long time, you know full well that you are in good hands. So you have confidence in the Lord dapat, kapatid. Kasi alam ka niya mahal na mahal ka niya. Ganun ang ating Panginoon. In Hebrews 11:1, WEB version, it tells us, now faith is assurance of things hoped for, proof of things not seen. So when you talk about faith, kapatid, ito yung mga bagay na hindi natin nakikita. Believe by faith. Hindi ka believe with what you see. Di ba sabi nila, I will only believe if I see it. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon, hindi mo nakikita pero magtiwala ka. Yun dapat, kapatid. So yung assurance of things hoped for without even seeing it. Proof of things not seen. Yung ebidensya o katibayan ay yung mga bagay na hindi nakikita. Pero nagtiwala ka. So yun dapat ang ating gagawin, kapatid. Diba? That nothing is impossible with God, even if parang imposible. Pero sinabi niya, these are His words. In Luke 1:37, for nothing is impossible with God. Sabi nga rin niya, diba? Is anything too hard for me? So if your God is the God of the impossible, why would you not trust Him? Last verse na binigay sa atin Panginoon, Jeremiah 29:11-13, in the New King James Version. Ito, popular to sa marami sa atin. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a hope and a future. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. So sinasabi ng Panginoon dito na iniisip na tayo. Iniisip ka niya, iniisip niya ang ating future, ang ating kinabukasan. Grabe naman, kapatid. Iniisip pala ako ng Lord. Iniisip pala tayo, di ba? Imagine mo yun, yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, iniisip na tayo. Alam niya ang ating pinagdadaanan. Nararamdaman niya at nakikita niya. Pero all the more, this is very much applicable to all of us. Kasi itong ginawa tong message ito ni Jeremiah, sa Book of Jeremiah, ni Prophet Jeremiah, ay ito yung time kung saan po nasakop ang Israel. Nung nasakop sila, winasak po ang templo ng Israel, ang buong Jerusalem, ang Israel, nawala sa mapa. Bato-bato na lang ang natira, maliliit na bahay kasi sinunog ang buong Israel. What they did, yung mga Babylonians, kasi matigas daw ang ulo ng mga Israelita, they took them away as captives. Dinala sila sa Babylonia. That's probably 300 miles away, napakalayo. Dumaan sila sa desyerto at dinala sila sa Iraq, which is modern day Iraq or Babylon. So in that place, in Babylon, wala nang pag-asa. Diba? How can you trust the Lord? How can you pray to God? Inalis ka nga niya sa Israel. Wala na kayong sariling bayan, wala na kayong sariling bahay. And yet the Lord sent a message through Jeremiah. This very message. Sabi niya, after 70 years, makakabalik kayo sa lupa niyo. This is my promise. For I know the thoughts that I think toward you. Thoughts of peace and not of evil. To give you a future and a hope. Yes, in that uncertain moment of time, it's impossible to think that God is good. Pero tandaan natin, nagkasala din po ang mga Israelites. At tinuturuan din sila ng Lord na manampalataya sa Panginoon. Magtiwala sa Kanya even if imposible. In that 70 years, nagkatotoo nga po, nakabalik sila sa kanilang sariling lupa. Imposible, pero pinabalik sila ng Panginoon. Nawala na sa mapa ang Babylonia, nawala sa mapa ang Persia, nawala sa mapa ang Roma, pero ang Israel nakabalik. Pinilit man silang sirain ni Adolf Hitler ng Germany after 2,000 years, diba? After 40 years, nakabalik pa rin sila. So what I'm trying to say is, the Lord is good to all of us. He knows His plans for all of us. Kapatid, it might be impossible in your eyes. Whatever it is that you are going through,
Just like the Israelites. Kinuha na sila sa comfort zone nila, kinuha na lahat ng ability nila. Di ba? Lahat ng plano, palpak. Ano ba to? Ba't nagkapalpak-palpak? I'm skilled in this, I'm skilled in that, I'm doing this, I'm doing much effort, pero wala nangyayari. That is what the Israelites were feeling. Yun ang nararamdaman nila. So kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, di ba? Mayaring you're praying so many years, magkaroon ng baby, hindi ka pa nagkaka-baby. You're praying so many years para magkaroon ng asawa, hindi ka nagkakaroon ng asawa. Nagpa-pray ka for so many years para maging mabait ang iyong asawa. Di ba? You're praying so many years para maging mabait ang iyong anak. You're praying so many years para magkaroon ka ng trabaho or business. You're praying so many years para magkaroon ng kagalingan ng iyong sakit. So many things that we pray for, we look for, di ba? We ask God for, and yet there's no answer. Does it mean that God is unfaithful? No. He's teaching us to trust Him. For He knows the thoughts that He has towards us sapagkat tayo kanyang iniisip. Bakit kailangan tayo magtiwala sa Panginoon? Anong meron? Bakit kapatid? Sapagkat alam natin, nakakampi natin siya. Kaya nga sabi niya, if God is with us, who can be against us? It may take some time. The process is long, but yet it will not tarry. It will accomplish its purpose. Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, diba? My words will not return void to me, but it will accomplish its purpose. Maaring maantala siya sandali, pero ma-accomplish niya yung aking sinabi. Magtatagumpay kung ano po sinabi ng ating Panginoon. Undefeated God is your God. And remember, gusto ng Lord ang best para sa iyo. If there's anyone that you should trust in this world, in the moments of uncertainties in your life, I know, kapatid, it's hard. It's hard for all of us. No one in this world will not go into any problems. We all go through problems. But the best thing that you can do, the best resolution is trust Him. Yung kakampi mo. Yung totoong tagapagligtas mo. Kaya nga salita sa kanya, diba? Tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas mo. Ipiniligtas ka niya, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, yung troubles mo, ililigtas ka rin. Tapos na yung curse Tapos na yung trabaho niya sa cross. He's here to heal all your sickness. He's here to answer your prayers. He's here to forgive you of all your sins, to give you a hope in the future. Yun ang pangako ng Panginoon. Kapatid, magtiwala tayo sa Kanya. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon na mabuti. Salamat po sa pagkabasa ng Kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast and you might not know me and you might not know Ancient Doors Church, and worse, maybe baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, there's one thing that you have to understand. All of us here are not here because of an accident. We are here because God intended for you to hear this very message. God loves you. And kapatid, kapag tayo nawala sa mundo na to, there are two destinations that we have. Yung dalawang destination na yun, yung una, yung impyerno or hell. Yung pangalawa, heaven or langit. And you cannot choose. When you die, there's no way for you to understand or know kung saan ka pupunta. You cannot control it, kapatid. Because the spiritual, you can never control. But there's a way to get that insurance or the assurance na makararating ka sa langit balang araw. Paano yun, kapatid? There's only one way. If you believe in Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw bilang katubusan, sapagkat ang kasalanan natin magdadala sa atin sa impyerno. If you believe in Him today and you accept Him as Lord, God, and Savior, and you ask for forgiveness sa lahat ng mga kasalanan mo, then He will save you of your sins, cleanse you of all unrighteousness, at binayaran niya na sa krus ng Kalbaryo lahat ng iyong kasalanan para hindi ka na mapupunta sa impyerno. If you receive Him today, makararating ka sa langit balang araw. If you want to receive that free, eternal life mula sa ating Panginoon, pray with me, kapatid, samahan mo ka sa panalangin at isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus today at kaya ikaw ay kanyang ililigtas mula sa kapahamakan. Pray with me, kapatid. Heavenly Father, I entrust to you my life. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoong Hesus, thank you for saving me by dying on the cross and rising up after 3 days.
and rising up after 3 days. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na regalo mo. na regalo mo. Tinatanggap ko ito. Tinatanggap ko ito. Alam ko, Panginoon, Alam ko, Panginoon, makakasama kita sa langit makakasama kita sa langit. balang araw. Habang nandito pa ako sa lupa, Habang nandito pa ako sa lupa, ay tulungan mo ako magbago ay tulungan mo akong magbago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panginoon, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo salamat sa pag-ibig mo at buhay na binigay mo. at buhay na binigay mo. Nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo Nananampalataya ako sa iyo ng buong puso, ng buong puso, isip at kaluluwa. isip at kaluluwa. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. 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 Kapatid, if you pray that prayer, congratulations sa iyo. And the Lord wants to work on your life. If you want to know more about Him, punta ka lamang sa mga social media platforms ng Age of Doors Church and we will be more than glad to assist you. Congratulations sa iyo, kapatid.